Maligayang pagdating sa mga ulo ng balita ngayong linggo. Tinawag ni Papa Leo ang mga mananampalataya sa panahon ng Angelus noong linggo na ialok ang yaman ng kanilang buhay sa pag-ibig at awa. Binibigyan diin niya ang pagbabahagi hindi lamang ng mga material na bagay kundi pati na rin ang oras, presensya at empatya na nagbababala laban sa pagsasayang ng banal na kaloob na ito. Sa pagtukoy sa tawag ni Jesus sa kabutihang loob, sinabi ng Papa na kahit ang maliliit na gawa ng awa ay may walang hanggang halaga at nagbabago sa mga nagbibigay na parang mga walang hanggang napuhunan. Hinikayat niya ang pagiging alerto sa araw-araw na pagkakataon na magmahal at ipinagkatiwala ang misyon na ito sa gabay ni Maria. Pope Leo ay nagpatuloy sa isang agarang panawagan sa mga lider ng mundo matapos ang Angelus noong linggo na nag-aata sa kanila na tanggihan ang digmaan bilang paraan ng paglutas ng mga alitan at bigyang prioridad ang kapayapaan. Tinanggap niya ang bagong kasunduan sa kapayapaan sa Armenia-Azerbaijan bilang isang pag-asa, ngunit tinuligsa ang tikarahasan, human trafficking at pagdukot sa Haiti na nananawagan ng agarang pagpapalaya sa mga bihag. Sa pagdiriwang ng ika-negatibo 80 anibersaryo ng Hiroshima, binigyang diin ng Papa na kailangang pakinggan ng mga lider ang human cost ng digmaan at suportahan ang mga mahihinang populasyon na nananawagan para sa internasyonal na aksyon upang wakasan ang kawalang pag-asa sa Haiti. Ang Britain, Denmark, France, Greece, at Slovenia ay sabay-sabay na kinondena ang nakatakdang pag-aagaw ng Israel sa Gaza City sa sesyon ng Security Council noong Martes, na nagbababala na ito ay lumalabag sa batas pang-internasyonal na makatao at naglalagay sa mga sibilyan sa panganib. Hiningi ng mga bansa na agad na bawiin ng Israel ang hakbang na ito na nagsasabing ito ay nadudulot ng panganib sa buhay ng mga bihag at nagpapalala sa gawang tao na krisis sa gutom sa Gaza. Tinawag nila ang Israel na alisin ang mga hadlang sa tulong upang maisakatuparan ang malawakang, ligtas na operasyon panghumanitarian ng ICE. Sa isang natatanging simbahan sa Somolu sa Nigeria, pumipintig ang mga tambol habang ang mga mananamba ay sumasamba sa pamamagitan ng wikang pantawag. Pinamumunuan ni Pastor Remy Akinremy ang Christian Mission for the Deaf na itinatag noong 1956 na hamon ang stigma sa lipunan ng Nigeria na madalas tinitingnan ang kapansanan bilang isang sumpa. Ito ang himala ng komunikasyon, sabi ni Akinremy.